Hello everyone and hello Cancer friends. Itong general reading ay para sa June 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam niyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pag-subscribe. Friends, initial impressions. Ramdam na nahahamon ka talaga ng panahon ngayon at minsan pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa sa mga nangyayari. May mga sitwasyon sa buhay mo ngayon na kahit hindi ito ang pinakagusto mong mangyari, kailangan mo itong harapin ng may katatagan. Kailangan mong malaman na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong tumulong sa ibang tao. Lalo na kung ikaw na mismo ang nauubos. Maaaring sa buwan na ito, kailangan mo munang maging makasarili para mailigtas mo ang sarili mo mula sa bigat na dinadala mo. You have the Queen of Pentacles in reverse. Dati parang nawala yung balanse mo pagdating sa pag-aalaga sa sarili mo at sa iyong mga resources. Ang Queen of Pentacles reversed ay card ng pagkapabaya o yung pakiramdam na hindi ka naging grounded sa iyong daily routine. Baka naging masyado kang maluwag sa pera o kaya naman ay naubos ang energy mo sa pag-aasikaso sa iba habang nakakalimutan mo na ang sarili mong pangangailangan. Siguro dumaan ka sa panahon na naging magulo ang iyong paligid o pakiramdam mo ay wala kang stability sa iyong tahanan o trabaho. Naging mahirap para sa iyo na panatilihin ang iyong focus dahil sa dami ng distractions at emotional baggage na dinadala mo noon. Ang past mo ay naging kwento ng pagkahanap ng seguridad sa gitna ng kawalan ng kontrol. Ngayon, tinitignan mo ang panahong yon at na-realize mo ang tunay na abundance ay nagsisimula sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mong value. Hindi pwedeng puro bigay lang nang walang recharge. Natutunan mo na ang lesson na ito sa mahirap na paraan. Gamitin mo ang karanasang ito para mas maging wais ka na sa kung sino at saan mo ibinibigay ang iyong mahalagang energy. You have the Ten of Swords. Sa kasalukuyan, eto ka. Sa point na pakiramdam mo ay sagad ka na talaga sa hirap o pagod. Ang Ten of Swords ay simbolo ng absolute rock bottom o yung pakiramdam na parang nasaksak ka sa likod ng mga sitwasyon o ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ramdam mo na wala ka nang maibubuga pa at parang gusto mo na lang talagang sumuko sa bigat ng lahat. Pero alam mo, ang maganda sa card na ito ay sign din ito na tapos na ang masakit na cycle na pinagdadaanan mo. Kapag naabot mo na ang pinakailalim, wala nang ibang direksyon kundi ang bumangon muli dahil tapos na ang pinakamahirap na part. Huwag mong pilitin ang sarili mong lumaban pa sa mga bagay na tapos na. Hayaan mo na silang mabitawan para makapagsimula ka ng bagong kabanata. Ito yung panahon para aminin sa sarili mo na kailangan mo na talagang huminto at mag-relax muna. Ang present mo ay tungkol sa pagbitaw sa mga sakit at pagkakatrauma na nagpapatigil sa iyo. Kapag tinanggap mo na natapos na ang laban na ito, doon mo palang mararamdaman ang tunay na kapayapaan na kailangan ng iyong kaluluwa ngayong buwan na to. You have the Three of Swords here. Ang energy na darating sa iyo ay ang posibilidad na dumaan ka pa rin sa konting kirot o lungkot sa puso mo. Ang Three of Swords ay babala na baka may mga balita o realizations na medyo masakit tanggapin sa iyong emotional life o sa iyong mga relasyon. Maaaring may mga sugat na kailangan pang linisin bago sila tuluyang maghilom ng maayos. May mga potential na
Mararamdaman mo ang pansamantalang pagkawala o pagkakalayo sa isang tao o sitwasyon na mahalaga sa iyo. Ito yung energy kung saan kailangan mong harapin ang iyong lungkot nang hindi ito tinatakasan o tinatago sa likod ng biro. Ang universe ay naglilinis lang ng iyong space. Kaya asahan mo na ang anumang heartbreak ay bahagi lang ng iyong purification process. Maging handa na umiyak kung kailangan o ilabas ang anumang bigat na nararamdaman mo. Ang energy na ito ay nagpapaalala na ang sakit ay isang guro na nagtuturo kung ano ang talagang mahalaga sa puso mo. Sa dulo, ang bawat luha na papatak ay magiging daan para mas maging malinaw ang iyong paningin patungo sa iyong tunay na kaligayahan. You have the Five of Pentacles in reverse. Ang payo sa iyo ay hanapin mo na ang daan palabas sa iyong paghihirap dahil ang tulong ay abot kamay mo na. Ang Five of Pentacles reverse sa posisyon ng payo ay nagsasabing matatapos na ang iyong panahon ng kawalan o yung pakiramdam na mag-isa ka sa ulan. Huwag kang matakot na lumapit sa mga taong handang tumulong sa iyo o magbukas ng pinto para sa mga bagong opportunities. Kailangan mong maniwala na deserve mo ang masaganang buhay at hindi ka itinakda para maging kawawa habang buhay. Ang payo na ito ay para sabihing mag-focus ka sa recovery at sa paghahanap ng mga resources na magpapabangon sa iyo mula sa Ten of Swords na energy. Itigil mo na ang pag-iisip na mag-isa ka lang dahil may mga gabay at tao na nakapaligid sa iyo. Kailangan mo lang silang papasukin. Ang pinaka-importante, ayusin mo ang iyong pananaw tungkol sa iyong finances at emosyonal na seguridad. Huwag mong hayaan ang pride na humarang sa pagkakataon mong makarecover mula sa mga utang o mga pagkukulang sa buhay. Ang payo na ito ay nagsasabing ang tagumpay ay nagmumula sa iyong pagpapakumbaba at sa iyong determinasyon na makalabas sa dilim. You have the Four of Pentacles. Ang magiging resulta ng lahat ng ito ay ang pagiging mas maingat at mas matibay ang iyong boundaries pagdating sa iyong buhay. Ang Four of Pentacles ay card ng security at stability, kung saan matututunan mong hawakan ng maigi ang kung anumang meron ka para hindi ka na muling maubos. Magiging mas practical ka na sa bawat desisyon mo at hindi ka na basta-basta magpapadala sa bugso ng damdamin. Magkakaroon ka ng sense of control sa iyong finances at sa iyong energy na ibinibigay sa ibang tao. Ito yung outcome na nagsasabing magiging mas solid ang pundasyon mo dahil pinili mong unahin ang iyong sariling seguridad kaysa sa mga bagay na nakaka-drain lang sa'yo. Mararamdaman mo ang kapayapaan dahil alam mong secured ka na at may matatag ka ng tinatayuan. Magiging proud ka sa iyong transformation mula sa pagiging down patungo sa pagiging isang taong marunong mag-set ng limits. Ang outcome na ito ay nagsasabing ang iyong makasarili na choice ngayong buwan ay magbubunga ng long-term stability para sa iyo. Sa dulo, makikita mo na ang pagprotekta sa sarili mong puso at bulsa ang pinakamatalinong ginawa mo. Please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. You have your advice cards here. Ang unang advice card mo ay ang clearing debts. Sinasabi nito na ang iyong pag-alaga sa sarili ay nangangailangan ng pag-alis sa mga mabibigat na burden ng iyong financial at emotional na mga utang. Nararamdaman mo na ang gaan at ang kalayaan sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagharap sa mga obligasyon at paggawa ng plano para maayos ang lahat ng at maiwasan kung ano man itong
nangyayari sa'yo. Ang pangalawang advice card ay do the work. Hindi sapat na mangarap ka lang o magdasal. Kailangan mo ring gumawa ng mga positibong aksyon na gabay ng Diyos para sa'yo. Ang iyong patuloy na pagtatrabaho sa iyong priorities ay magpapalago sa iyong buhay na parang isang napakagandang hardin na puno ng bulaklak. Ang pangatlong advice card ay truth. Kapag ang lahat ng ginagawa mo, pati na pagsasalita ay inaalay mo bilang handog, malalaman mo kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik lang. Ang iyong mga salita ay magmumula sa katahimikan at hindi sa takot. Kaya hayaan mong ang Panginoon ang manguna at magsalita sa pamamagitan mo. Ang pang-apat na advice card ay aging. Ipinapaalala nito na ikaw ay kaisa ng walang hanggang pag-ibig na hindi nalilimitahan ng kahit anong edad. Punong-puno ka ng kagalakan, energy, at kagandahan. Isa kang daluyan ng banal na Diyos o banal na energy na magpapatatag sa iyo sa gitna ng iyong mga hamon. Ang panlimang advice card ay puffin, partnership. Tanggalin mo na ang iyong sarili at ang iyong masayang personalidad dahil ikaw ay, or rather tanggapin mo ang iyong sarili at ang iyong masayang personalidad dahil ikaw ay nagdadala ng saya sa iba. Huwag kang matakot na humingi ng tulong. Ang iyong community ay handang-handa na mag-alaga at magprotekta sa iyo. At ang teamwork ang magbibigay sa iyo ng pinakamagandang resulta ngayong buwan. At ang huli, ang pang-anim na advice card ay lion, higher calling. Meron ka sa loob mo ng lahat ng katapangan na kailangan mo. Kaya bitawan mo na ang nakaraan at bawiin ang iyong tunay na halaga. Makakatagpo ka ng tagumpay na contentment kasama ang mga taong tapat sa iyo. Piliin mong gumawa ng marangal na desisyon para sa iyong buhay at para sa iyong nasasakupan. Ngayon, kukuha tayo ng 3 cards. Mamili ka lang ng isa. Mag-isip ka ng issue sa buhay mo na may katanungan ka. Wala itong explanation, pero ikaw na mismo ang magbabasa. Mamili lang ng isa sa 3 mga barahang ito. Hindi mo na kailangan pag-isipan ng matagal. So, if you're ready, bubuksan ko na ang mga cards. Yan ang reading ninyo. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.